Habang patuloy na sumisirit ang presyo ng langis at pangunahing bilihin kasabay ng lumalalang krisis sa Middle East, kinwestiyon ngayon kung hanggang kailan kakayanin ng pamahalaan na magbigay ng ayuda, hindi lamang sa pinakamahirap, kundi maging sa middle income earners. Angel Pastor sa balita. Pinuna ni Senator Erwin Tulfo ang limitadong saklaw na ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng tumitinding epekto ng krisis at kwenestyon kung sapat ang pondo kung magtatagal pa ang sitwasyon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development nitong Martes, diretsahang tinanong ni Tulfo kung kakayanin pa ng ahensya na ipagpatuloy ang tulong kung aabot hanggang Hunyo o Hulyo ang krisis. How long can you sustain this? For example, this crisis will last until June, July. Do we still have the resources? Still have the resources to assist? Honorable Chairman, in the short term, which could reach up to June and July, the next 3 months, kaya pa naman. But it would also depend on budget prioritization. If we do run out, we would be asking replenishment of our funds, and that would be a question of how this is prioritized all across the agencies and all across the national government. Inamin ng DSWD na pansamantalang ayuda pa lamang ang naibibigay sa ngayon para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Sustainable Livelihood Program. Ayon kay Dimaporo, nakatuon muna ang ahensya sa mga stopgap measures o agarang tulong habang pinag-aaralan pa ang pangmatagalang solusyon. Sa ngayon, we are acting on crisis. So talagang stopgap measure po na yon. And we are acting as fast as we can to deliver the instructions of the President. So we are in the process of discussing and seeing how this will affect long-term. With regards to yung sinabi po niyo about ayuda for the next 3 months, kaya naman. Kaya in the short term for the next 3 months. Samantala, iginiit ni Tulfo na hindi dapat limitado sa ilang sektor ang tulong ng pamahalaan. Anya, bukod sa transport sector, magsasaka, mangingisda at 4Ps beneficiaries, dapat ding isama ang minimum wage earners na ramdam din ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. How far do we go? Are we only going to concentrate on the poorest of the poor? Are we only going to help the transport sector? What about those people earning minimum wage? Yung mga nagtatrabaho po sa mga tindahan, grocery, mga clerk, janitor, janitress, security guards. Hindi ko sila above minimum wage. Yung iba pa nga po dyan, below minimum wage. Can we take care of these people? They also need help. Sa huli, binigyang diin ng senador na hindi dapat one-time, big-time lamang ang ayuda, kundi mas malawak at pangmatagalang tulong para sa lahat ng sektor na apektado ng krisis. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.